Good morning, happy sunshine. It is our last day today. It's a fourth day na namin. So, we're going home later and for now, punta muna tayo sa beach. Nice morning. Let's go. Morning walk in Almeida. Pag morning, hindi masyado lahat bukas. Ito nakakarawa. Oo nga, no. And we are here. Yan, Hana Coffee. Hana Coffee. Ama Coffee. Open na siya lang 7 a.m. to 5 p.m. Playback. Playback siya. Sarap ng beach tingnan. Ang kalma lang. Kaya nag-iibang ulit mo. Sige. And this is the dining room. Area. Mainit ngayon ano? Feeling ko kukunti ang nag-tour. Kasi Monday. Happy birthday! Hindi mo na matanda na naman. May budget sila, sir. Hindi mo lang bisita pag pagkain, may budget sila. Kahit sa
And we are going out. We really had a great stay here for 3 nights. Yeah. Bye. And it's sunny day outside. Mainit. And again, maghahanap tayo ng van transfer. So DIY lang again. Oh my, ang init. So see you later guys. Update later again. Ma, pa-check naman ako ng window naman. Ma. Sunny day, be like init. Kapalit ng ilang araw na tag-ulan. Bye-bye. Good luck sa paglalakad. Wala tayo, no, right? Let's see. Ano mas ba ko eh? Safe track na lang tayo paglabas. Boss, ka na. Reality. Back to reality. Ang init! My God, kalat katanghalian tapat. Dito kami nag-book, transport booking office. Ano pangalan nito? Ah, yun, You'll Enjoy Express. Dito kami tumambay habang nag-wait sa sa van along the road. May pa-fun naman. So, okay na para tambayan, diba? Ang drinks nila ay worth 38 pesos only. Pangmasang drinks. Time check, 1:05. Okay. Still waiting, pero halos puno na. Naka-file ang receipt ko, naka-extend card, tagal-tagal. Gloomy, mag-uulan. Bakit rin sila, makuri mo sila, di pa kasi nakasag-computerize nila ba? First class mo yung simpagin ko niya. And that's it guys. Yun ang ating 4 days and 3 nights sa El Nido. And i-post ko na lang yung total expenses. Lahat-lahat for 2 packs yan. Dito ko ipopost yan. So, ginabi na kami nung nakauwi, more or less. Ganun din ang biyahe, mga 5 to 6 hours din. And mahaba-haba talaga yung biyahe. And mga pointers ko naman, example ay first yung transportation, yung van. So from Puerto Princesa ka, madali naman makakakuha ng van sa mga travel agency. Pwede rin sa Klook, like us, ang nagbook kami sa Klook. Tapos nagre-range naman siya ng more or less 600 to 700. Pero yun yung mga regular rate niya. And expect na kung pipili ka ng time of departure or yung pick up point mo at saan at anong oras, usually talaga na-delayed yan. Probably may delayed na kasama kasi hindi lang naman ikaw yung passengers ng van. So expected na may mga different passengers na dadaanan pa along the road. Pero madiskarte naman si driver usually. Strategically, pinipick up niya yun
mga passengers niya based sa mga location. So, usually mga along the way na kumbaga yung iba. So, parang mas nalilimitahan yung delayed ng departure. And when it comes to sa accommodations or hotels, marami doon, maraming choices from vegetarian, from middle to high class. So marami ka mapapagpipilian. So pwede ka ring maghanap sa Agoda, sa Facebook, sa Klook, lahat yan marami. So pipili ka na lang based on your budget. Pero I suggest, if location wise, strategically, comfort, tapos hassle-free, mas okay talaga dun sa Barangay Maligaya. Why? First, kasi nandun talaga yung concentrated ng ganap. Mga restaurant, tapos malapit dun sa port, kung saan may dun ang dinadrop off yung mga passengers na nag-book ng mga island tours. So, better doon sa mag-book ka ng mga accommodation or stay or in along the or within the barangay Maligaya, or at least nearer sa Barangay Maligaya. Kasi unang-una masisave yung time, pangalawa yung pagsakay-sakay ng tricycle kasi medyo costly ang mga fare pag lalo na pag turista ka. So medyo mahal kung magbabalik-balik ka. So better talaga along the Barangay Maligaya. Best na yun. Kahit saan dyan, basta nasa within ka, goods na yun. And for about naman sa food. Sa food naman, nagre-range generally pricey sa El Nido. If ko-compare mo siya sa Boracay, halos same. So nagre-range siya ng 250, 300 above. Yung single meal, simple meal. Tapos sa drinks, ganun din, mga 150 above, pinaka-lowest na yung 150. So, ganun talaga yung pricing nila. So, nasa inyo na yon kung paano magbabudget if vegetarian kayo. Kami, ang ginagawa kasi namin, since yung aming accommodation may free breakfast, isa yun sa mga magandang tip na pagkukuha ka ng accommodation, free na yung breakfast para at least ang paproblemahin mo na lang yung lunch at yung dinner at yung snacks nyo. So, since free yung breakfast namin, usually ginagawa namin yung aming lunch or late lunch or even, usually late lunch talaga kami. Kumakain lang kami dun sa mga low-cost kainan na restaurant. Hanap kami. Actually, mayroon pa nga dun McDonald's, makakakain kayo mura. Meron naman along the way. Pero, pipili rin kayo. Choose wisely. Kasi, real talk lang na medyo uso sa El Nido yung food poison, diarrhea, etc. So, better magiging wise ka rin kung saan kakakain, sa kainom. Pero kami, even yung pagtututbrush, gamit namin ay mineral water. Kasi based sa mga locals at sa mga history na rin na malimit sa El Nido talaga na magkaroon ng food poison or diarrhea. Sana ma-address yun ng locals para hindi nagkakaroon ng ganong worry pag kumakain ka, di ba? Pero so far kami, second time na namin nakarating ng El Nido at second time na kami napunta doon, never pa naman kami nakaranas noon. Kasi since nga, nagiging maingat talaga kami. So, ganun yung strategy namin. Kain kami sa mga mumurahin muna. Then, sa dinner namin, yun ang special namin. So, at least gumastos man kami, at least dinner. Bagay din naman namin dinideprive yung sarili namin na kumain doon sa masasarap. Pero at least, pasok doon sa budget namin. And about naman sa mga different activities, I suggest yung unang day nyo, huwag mo na agad kayo mag-book. Why? Kasi usually malaro ang weather sa El Nido. Actually, with almost different parts of the Palawan ay ganon. Malaro ang weather. Pwedeng now, umuulan, later ay iinit. So, since yan ay island hopping, ang tour sa El Nido, ang mga activities doon, ay nagka-cancel talaga. So, luckily lang kami na maulan, pero hindi na-cancel yung Tour A. Yun yung in-avail kasi namin. Pero yung other tour, like Tour C or Tour D, ay cancelled. So, better, hindi ka naman mag-worry na hindi ka agad mag-book kasi actually, pagdating mo dun sa area, nagkalat no, dikit-dikit na halos marami na mag-o-offer sa'yo ng mga different activities or tour or island hopping. Even yung aming accommodation. So, kami, basically, supposedly talaga, sa Klook, ako magbubuk para makakuha rin ako ng discount pag may promo code. Pero, kung susumahin mo, konti lang naman yung difference. And, nag-decide talaga akong mag-book doon sa mismong accommodation. Why? Kasi at least local sila. Alam nila na
ano yung best service na pwedeng i-offer sa amin na hindi sila mapapahiya. Why? Kasi syempre, name ng establishment na yung masisira once na nakapagbigay sila ng pangit na service. So, yun yung naging mindset ko. And, fortunately, nagustuhan din naman talaga namin yung services ng leatherback and cruise. Yun ang aming, yun yung operator na na-avail namin na Tour A. So far, so good, maganda. And no regret naman kahit na ganun yung weather, ay na-enjoy pa rin namin yung Tour A. And hopefully, pag bumalik ng El Nido, itatry namin yung other activities, yung like Tour C or Tour B, Tour D, or any activities na pwede pang itry sa El Nido. When it comes to beaches naman, unlike Boracay kasi pagdating mo doon, ayan na yung beach, ayan na yung beachfront. Actually sa El Nido, dinadayo talaga. So, dadayuhin mo usually tatlo yun naman yung famous doon, yung Nakpan Beach, yung Vanilla Beach, yung malapit sa McDonald's, and yung Leo Beach. So, among three, ang pinakamalayo din yung Nakpan. As in, travel mo or more or less 1 hour. So, kung kukuha ka ng trike or van, medyo pricey. So, kami, naging wise lang kami na kumuha ng rentals ng motor para at least hindi lang yung beach hopping yung gagawin namin, pero at least magagamit namin siya pag gusto namin kumain anytime or anywhere na iikot pa namin yung El Nido town. So, mura na naman siya. Pwede kayong magtumawad actually. Nasa inyo na yan. Pero ranging siya tang 500 to 600 to 700. Base yun. So, anong klaseng motor yung, or anong klaseng klase ng motor yung na rerentahan nyo. So, dun sa tatlong beach, ang worth it para sa akin. Number 1 sa akin ng Leo Beach. Susunod sa akin ng Nakpan. Then, Vanilla Beach. Kasi ang Vanilla Beach is very, maliit lang talaga siya, small lang siya. Parang sabi nila okay lang doon ang sunset. Pero limited lang talaga. So, kung maraming turista, masisiksikan kayo doon. Tapos, kukunti lang establishment, kainan, mostly, actually, McDonald's lang talaga. So, better if mag-explore lang kayo ng isang beach or lang limited time lang kayo meron doon, better Leo Beach. At least kasi ang Leo Beach, mas malapit, maganda ang sunset, maganda ang dagat, tapos may different establishment na at different restaurants na pwede kang kainan, tambayan along the beach. So, hindi ka ma-hassle. Unlike sa Nakpan kasi limited time lang, limited lang yung makikita mo. Tapos, ang maano pa sa Nakpan, syempre yung travel time, kakainin yung oras mo. So, if I were you, kung ako yung tatanungin lang based sa experience ko, Leo Beach is good or the best one to choose when it comes to beaches in El Nido. Then, sa activity, sa island hopping, isa pa lang naman natatry namin, which is the Tour A. Though, medyo nalimitahan lang yung oras namin kasi nga naging maulan. Pero, generally, maganda yung tour. Yun yung 4 na island, yung 7 Commandos, the Secret Lagoon, yung the Big Lagoon, and yung snorkeling area. Actually, this is the first time na nakakita ko ng ganong kagandang snorkeling area, yung ilalim ng dagat. Hindi kami good swimmer, pero na-push talaga kami ni Kuya na at least ma-view namin man lang yung ilalim ng dagat. Kasi ang ganda talaga, ang ganda ng corals, as in mamamangha ka. So, yung kayak naman sa Big Lagoon ay isa yung highlight ng tour, which na-enjoy talaga namin, more or less mga 1 hour din. Medyo mahirap lang talaga mag-paddle pag first timer ka, masakit sa balakang kasi salampak ka lang talaga. Pero okay yung yung view, kasi yung scenery na makikita mo, makulimlim, gloomy. What more kung summer, maganda yung weather, talaga mas ma-appreciate mo. Pero sa amin, okay na goods na yun. Kasi para kami, kasi yung traveler na mas gusto namin na hindi ganun kainit, hindi sasakit ang ulo namin, na kaya pa namin i-enjoy yung temperature. Kaya yung habagat season, sa amin, good deal sa amin yun. Kumbaga, dun kami mas komportable if compare sa summer. At during summer kasi, siksikan din, so mahirap. And when it comes naman sa pag-uwi, hindi rin kami nag-book kasi nga
usually, yung drop point na paggagaling ka sa Puerto Princesa, yung drop point ay dun sa mismong terminal, dun sa parang wet market ng El Nido Tao. So doon, marami na talagang mga van na available na mag-aalok. Pero may specific time pa rin ng alis. So kami, luckily, nakakuha naman kami doon ng, ng 2 o'clock na departure. So hindi naman siksikan, magaganda rin yung van. Saka dapat, kung pipili ka ng van, make it sure na accredited yung van para yung safety na susunod. Saka hindi kayo tatagayin or basta at least maayos yung magiging travel nyo. Kasi yung 5 to 6 hours, hindi biro din. So, kahit pa paano, mas okay mag-book sa mga legit at mas komportable at alam mong safe ka. And, ano pa ba? So, actually yun lang ang medyo ko mai-share na tip gawin if magdi-DIY kayo sa El Nido. And hopefully makabalik ulit kami sa El Nido kasi marami naman pwede pang gawin sa El Nido. Marami pa kami hindi nagagawa kasi limited time lang. So worth it ba pumunta? Yes, very worth it. Kung kaya siyang DIY, yes, kaya. Lalo na kung may sariling sasakyan. Actually, kung wala kayong dalang sasakyan, may rentals dito na sa along the city ng Puerto Princesa na rent a car or rent a motor. Pero medyo pricey lang. Pero if I were you, kung ano man, sa akin mas comfortable na mag-joiner na lang sa van transfer. Okay naman yun. Tapos sa akin, mas okay din na kahit paano explore nyo pa rin ng Puerto Princesa. Kasi marami ding beaches dito sa Puerto Princesa na magaganda, na underrated lang, pero maganda. So, if makakapag-stay kayo sa Puerto Princesa ng 1 to 2 days, like mag-Honda Bay man lang kayo, maganda yung magiging experience nyo. So, that's it guys. Thank you for hanging out with me and hoping na enjoy nyo yung mga different clips, different videos, different infos na kahit paano na impart ko sa inyo as a traveler, as a DIY traveler na gusto makapag-travel, medyo limited lang yung magiging budget natin. Pero at least kasi naman ang goal natin is to go to different beautiful places, especially here in the Philippines, saka dito sa Palawan. So hopefully makapag-share pa ulit ako sa inyo ng different location like Coron, San Vicente. So marami pang magaganda sa Palawan na pwede mo yung i-explore. And see you soon guys, and hoping na mag-subscribe kayo for future videos and vlogs na ipopost ko sa channel na ito. So thank you for watching guys, and hoping to see you again on my channel. Thank you guys. Bye for now.